Good evening po sa inyong lahat. Ang 9 ng Enero, Happy Fiesta mga kadeboto. Batiin natin ang mga katabi natin, Happy Fiesta. At muli, sama-sama nating bigyan ng malakas na papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Viva pong Jesus Nazareno! Viva pong Jesus Nazareno! Viva pong Jesus Nazareno! Isang mas malakas na palakpak para sa Kanya. Mga kapatid, ito po ang pinakahihintay ng bawat deboto. Ang araw na ito na kung saan muli nating ipinapakita ang ating dakilang pagmamahal at pananampalataya sa pong Jesus Nazareno. Ang Panginoong lagi nating nilalapitan, lagi nating tinatawagan, lagi nating siyang kinakapitan, kaya nakaraos tayo sa buhay. Amen? Araw ngayon ng pong Jesus na Nazareno na nagligtas at patuloy na nagpapala sa atin. Sa ating mga dumadaming deboto dito sa bansa at sa buong mundo. Noong pong isang gabi, nagkaroon ako ng online kamustahan sa mga kadeboto natin sa iba't ibang panig ng mundo. Batiin natin sila, palakpakan natin ang mga kadeboto natin sa iba't ibang panig ng mundo. At mga kapatid, araw-araw man natin itong ginagawa, pero lalo na ngayon, sabay-sabay nating sabihin, salamat po, Panginoong Jesus Nazareno. Lahat ng pinagpala at nagpapasalamat sa Kanya, isang malakas na palakpak ng pasasalamat para sa Kanya. Alam nyo, yan ang nakakatuwa ho sa ating mga deboto. Diyos ko po, ito na ang aking huling boses sa kapistahan na ito. Hindi tayo nauubusan ng energy. Amen? Dahil hindi tayo pinagdadamutan ng pinanggagalingan ng ating energy. Pagkatapos po ng 3 taon ng isang madilim na karanasan, mahirap na sitwasyon ng pandemya, mga kadeboto, nairaos natin. Naisagawa ulit natin ang mga gawain ng kapistahan ng Nazareno, ang pahalik, ang pamisa, tatapusin natin ang 33 masses. Ang pakaridad, salamat sa mga nagbahagi ng tubig, ng pakain, at higit sa lahat, ang ating trastasyon. Pero aminin natin, minsan, sa dami-dami ng mga taong nagsisikap, na mahalin ka, na tulungan ka, na pahalagahan ka, minsan, mareklamo ka pa. Balikan natin yung mga pagkakataon, huwag na tayong mahiya sa Kanya. Aminin natin, may mga pagkakataon doon sa grandstand kagabi, yung dula ng mga kabataan ng Quiapo, may isang drama doon, yung nabulag na bata. Bago siya nabulag, naglilingkod siya eh. Alam niyo, nakaka-relate tayo. Yung iyak niya, yung drama niya, totoo yun. Yung mga pagkakataon na sinasabi mong, Lord, kung kailang mas lumalapit at napapalapit ako sa iyo, bakit mas humihirap ang buhay ko? Naglilingkod na nga ako sa iyo eh. Ba't ako pang nagkasakit? Totoo lang ko minsan kahit pare. Pag ang hirap kasi, Father, yung sabay-sabay, sa kasunod-sunod yung problema. Minsan ang sinasabi ko, Lord, bakit ako na naman? Give chance to others naman. Baka magselos sila, lagi na lang akong binibigyan mo. Natakot ako, baka ibigay sa nanay ko, lalong hindi ko kayain. Sige na, Lord, ako na lang.
Alam nyo, kapag mahirap na, ngayon ang ating mga pagbasa, ang ating liturhiya, ay ang kapistahan ng pagtatanghal ng krus na banal. Exaltation of the cross. Lahat tayo. Tinanong ako sa isang interview, anong kahalagahan ng lubid? Sa translasyon may lubid. Isang paniniwala ng isang deboto na kapag naisampa ko ang lubid sa balikat ko, tila nakikisa ako sa pagbubuhat ni Kristo ng kanyang krus. Kaya ang deboto, hindi takot sa krus. Kailangan natin ng krus sa buhay. Kapag mabigat na at mahirap na, huwag mong sasabihin, Lord, tanggalin mo naman ito. At lalo na, Lord, bigay mo na lang sa Kanya. No. Ang dasal natin ay, Lord, huwag mong tanggalin ang krus, pero bigyan mo ko ng lakas at samahan mo ako, makakaya ko ito. Amen? Kaya nga ho, nakakalungkot yung mga Israelita sa unang pagbasa. Nakalimutan nila nung nakaramdam lang ng gutom, ng pagod, ng uhaw, nakalimutan nila yung ginawa ng Diyos sa kanila, na iniligtas sila mula sa mga nang-aalipin sa kanila sa Ehipto. Parang ikaw, nung naubos na yung binigay ni Lord, nung hindi na ikaw ang pinagpala, nung ikaw naman ang nagkasakit, wow! Grabe ka makapagreklamo kay Lord. Parang wala na siyang nagawang maganda sa'yo. Pero tapat ang Panginoon. Hindi siya magbabago sa kanyang kabutihan. Kaya nga siya naging tao, kagaya natin, pwera lang sa kasalanan. Para turuan niya tayo, tulungan niya tayo, na tumahak pa rin tayo sa tamang daan, landas ng buhay. Papuntang kabutihan. Sabi nga ni Pablo sa ating ikalawang pagbasa, ang Panginoon, hinubad niya ang kanyang katangian ng pagkadiyos. At hindi lang siya naging tao. Makinig po kayo. Hindi lang siya naging tao. Sinuot niya ang pagiging alipin. Hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod sa iyo. Kaya makinig, ang deboto, hindi naghahari-harian. Ang deboto, hindi nagjo-Diyos-Diyosan. Kung paano pinaglingkuran ng Poong Nazareno ang mga taong maliliit, ang mga taong marurumi, ang mga taong mabababa at mahihina. Ginawa niya ito ng may katapatan, ng may kagalakan. Baka pagtapos ng kapistahan, away-away na naman tayo. Sinungaling ka na naman. Mayabang ka na naman. Nang-aaway ka na naman. Pero nung piyesta, may pabiba-biba ka. Dapat ganun din ang deboto. Hindi madamot. Hindi mayabang ang deboto ng Poong Nazareno. Binigyan man ako ng all-access ID. VIP man ang naupuan ko. Official man ang tawag sa akin. Ako man ay pinakamatagal ng deboto. Kung wala naman akong magandang ugali at mabuting ginagawa sa kapwa, nakakahiya ako. Mga kadeboto, kung paano hindi naahas na tanso na ginawa ng tao ang nagligtas sa mga taong nagkasala sa Diyos, kundi kay Kristong nag-alay ng kanyang sarili sa krus. Sana, mga kadeboto, pagkatapos po ng 3 taon ng pandemya, hindi lang tayo tatawaging deboto pa rin. Sana yung tinuro sa atin ng 3 taon na nagdaan, tumulong sa atin para maging at tawaging mabuting deboto. Sabihin mo nga sa katabi mo, mabuti kang deboto. Ba't parang ayaw mo sabihin, di Father, tinulak nga ako nito kanina eh. Nakipag-gitgitan to kanina, anong mabuti? Ngayong taong ito,
Ito, paboritong ginagawa pag piyesta. Taas ang dalawang kamay. Pare-pareho nating sabihin, Poong Jesus Nazareno, ngayong bagong taon, mahirap mang gawin. Sa tulong mo, sisikapin ko maging mabuting deboto. Pumalakpak ang mga nangangako sa Poong Jesus Nazareno. Alam nyo, tingnan ho ninyo, kanina, lahat nakataas ng kamay. Nung sinabi kong pumalakpak ang nangangako, wala na yung iba, yumuko na. Sa pagpapatuloy ng misa natin, mga kapatid, minsan pa, muli tayong pinagsama-sama ng ating pagmamahal, pananampalataya sa Poong Jesus Nazareno. Nandito tayo, hindi lang bilang debotong pinagpala, kundi mga debotong nagpapasalamat. Nandito tayo, hindi lang bilang mga debotong muling tatanggap, kundi mga debotong patuloy na maglilingkod. Ito ang tunay na mukha ng Poong Jesus Nazareno. Wala lang siya sa altar. Wala lang siya sa andas. Siya ay nasa mabuting ugali at magandang ginagawa ng bawat isa. Mga kadeboto, pagkatapos ng piyestang ito, huwag kang matakot at madamot na makita si Jesus, na ipakita ang Poong Jesus Nazareno. Amen.